magpapabawas ba ako ng ganyan? Papabawas ko to. Ano maputi? Zero. Maputi. Maputi talaga kuya yung wala na matitira dito. Zero. Ahit na ahit. Gusto ko yung medyo tatagal yung buko na hindi. Medyo tatagal siya na ano, tumulo. Ay, nagano na. Ito yun. Bilis ng oras na kuya. Hapon na agad. No? Gabi na naman. Pag may trabaho, tagal. Sa akin sa office, matagal. Pag walang ginagawa, ang bilis. Puro patel. Kusina. Ako yung assistant ng ano. Ako yung nag-walk-in sa field. Pupunta ako ng Kalita or Saytas sa BIR. Yung Bureau, Internal. Ano yun yung mga business? Bureau, BIR. Ah, Revenue. Ano din yung mga tax. mga tax. Tapos yung business kasi nung pinakambos ko is ano, sila nagagawa ng SL's passport, pag-ibig, lahat. Lahat na. Ako lang yung naglalakad ng ano, pag may client siya. Ako lang yung pinaglalakad. Maganda kasi ang ano, ang trabaho ng nasa field. 800 per day. Bukod pa yung bibigay sa yung free transport at saka food. Bali, siguro sabihin na natin 1,000. Ganda. Tapos, siya na yung mag-grab sa'yo door to door. Ng ano, yun lang, yun ang gagawin mo. Tapos, tamang upo ka lang, mag-aantay ka lang sa registration. Aircon pa. Aircon lang yun. Tapos, mag-aantay ka lang, bibigay mo lang yung papers. Sila na mag-a-assist. So, okay na. Ano lang siguro, mga 1 hour and 30 minutes tapos na yung trabaho mo. Isang udang ka na. So, ano? Ang ano lang doon yung yung ano, pagkukommute. Pero okay lang. Ha? Pagbiya-biya. Patulog ko nung hindi, kasabay ako. Pero ngayong week ako sa Monday, ano naman ako, kainta ulit. Yung gobyerno, mga congressman, mga libre yan. Mga gasolina. Saan kasi kuya hindi ano. Ako lang yung mag-aan. Mag-decide kung magkakarba ako or ay magbabas ba ako or mag-aan. Kasi saglit lang naman yun eh. Ang ano lang doon, pag hindi ka marunong ano to yung pangit yung sulat mo, hindi nila yan. Kailangan maintindihan kasi binabasa yun ng computer. Diba kasi magadala ng papers. Pinuluwa. Lahat. Kaya kailangan, may mga details na doon, ikakapin mo lang. Tapos ang ano lang doon, ang gumagana lang doon yung utak mo at saka yung bunganga mo. Kasi may mga question sa registration. Saan gagamitin yung application for registration? Marami. Kaya specific lang yung nasabihin. Kasi pag marami kang hindi mo alam, matatagalan. Yun yung pinakamadaling trabaho. Diba kuya? Filipino. Yun nga yung mga ano ngayon ng Pilipino. Ang pinakamagandang hawakan mo ay papel at bonson. Diba kuya? Pag-aan lang yun. Management. Parang katulad ko, ano lang ako, assistant. Assistant lang ako. Pero nakakaantong. Pero okay lang. Kasi nakaano pa naman, hindi ka naman nainitin. Saka feeling ko talaga kuya, kung mga mahirap. Kung yung construction worker ngayon, feeling ko, hindi naman talaga sila mag-construction worker kung pinag-aral din sila ng magulang nila.
Siyempre, ikaw kapos din sa buhay. Kaya, Mahirap napipilitan lang lang kasi sila. sa kontraksyon ng mga kumpanya hindi sumusunod eh. Halimbawa magkano yung minimum? Yung minimum ngayon, 800. Yung mga kumpanya, matigas ang ulo. Porkit kuwan, hindi nila sinusunod yung mga katakaran ng batas. Porkit ganyan. O mga foreman lang talagang gumagawa ng paraan. Pero yung mga engineer, siguro, mga tama naman siguro yung binibigay. Kaso pagdating naman dito sa foreman, halimbawa, 700. Yung ibibigay sa foreman, 500. Kaya, Magkano nagiging araw ng mga trabahador? kaya yung 450. hindi mo malaman kung sinong may mali dyan, yung engineer o yung foreman. Pagkakalam ko, foreman eh. Kasi yung mga foreman, meron din silang kurakot eh. Kaya nga wala silang asenso din eh, sa buhay. Lalo silang ilinulubog ng Diyos eh. Kasi hindi sila matapat sa mga taong nakakatulong. Yung mga kontraksyon, yun ang nakakatulong talaga sa buong mundo. Hindi makasimbol yung project mo kung hindi mga kontraksyon. Kaya mga kontraksyon, wag lang din mamamaliitin. Hindi mabubuo ang plano kung walang kontraksyon. Tapos yung pa yung binabarat, yung pa yung kinukupitan ng mga foreman. Kasi alam ko talaga may kurakot yung foreman eh. Meron. Kasi nalaman ko yun dati nung nagtutubero ako doon sa Sukat Paranaque. Nalalaman ko na ang araw pala namin, kuwan, ganito. Tapos, ang binibigay sa'yo, ganun lang. Kaya, may kurakot din yung foreman. Kaya, kuwan na, kaya pala mga foreman hindi umaasenso. Kasi may kurakot din pala sila. Bawat isang tao, yung tao mo, 8. Bawat isa doon, may kurakot ka doon, bawat isang ulo. Bawas 600, tapos ang ibibigay sa'yo, 450, di kaya 500. May 100 ka na, di kaya 150 sa isang ulo. Eh, malaki pa yung sahod niya. Nakakupit pa siya. Huwag ko lang. Di ko nila lahat. Baka meron din namang foreman na mabait. Maawain. Kasi kung maawain ka din sa kapwa mo, maaawa din ang Diyos sa'yo. Kasi kung hindi ka naaawa sa kapwa mo, wala, hindi ka rin kakaawaan ng Diyos eh. Ang Diyos mabait. Kung sumusunod ka sa mandatory niya. Kung hindi ka sumusunod sa mandatory niya, hindi rin mabait ang Diyos. Hindi mo rin masabing mabait. Kasi kung mabait ang Diyos, wala ka dapat parusa. Wala kang mga pagsubok. Ano kuya? Wala Mabait ka ang dapat Diyos. mga parusa kung mabait ang Diyos. Kaya ang Diyos, hindi lahat ng bagay mabait. Depende sa ginagawa mo. Kasi pag masama yung ginagawa mo, yung nakakasakit sa tao. Siyempre, pangit din yung babalik sa'yo. Pero yung Diyos, hindi siya yung bibigyan ng tayo ng mga Baga pagsubok. ikaw ang nag-aanak din. Yung Diyos mabait yun eh. Huwag na natin siyang aabusuhin. Hindi ka sumusunod Kasi sa mandatory. Kasi kung aabusuhin mo siya, sasabihin mo malaging lang problema. Sa mga tao ngayon, unti problema, inom na lang. Kasi yung mandatory niya, yung Biblia, di ba? Kailangan sumunod ka. Ngayon, hindi na susunod yung
Wala na kasi ang ano ng mga tao ngayon kapag may problema, sa pera na lang sila kumakate. Oo. Tapos tamang inom na lang. Akala nila parang yun na lang yung magiging magpapasaya sa kanila. Baga Hindi yun nila ang, alam, yun ang pinaka-Diyos nila. mas mali pala yung ginagawa nila. Oo. Ikaw kuya, Yung anong religion niyo mandatory po? ng Diyos, Biblia eh. Ikaw kuya, anong religion niyo po? Ano? Catholic. Katolik. Nakapagsimba pa rin kayo sa Catholic. Ano? Nung nandun ako sa Manila, doon ako nagsisimba sa Quiapo. Maganda kasi doon. Pwede po kuya. Dito eh. Bihira lang. Kasi hindi ako kuhan sanay sa simbahan. Ganda kasi sa Quiapo eh. Doon kasi ako lagi nasimba doon. Sa kaya, Yung iba, lumuluhod doon, makaanak lang. pero ikaw kuya, naniniwala ka sa Kasi rebulto. doon ang luhuran ng mga hindi nagkakaanak. Yung iba nakakaanak natutupad. Pwede ibig sabihin pala kuya, Catholic ka, sumasamba kayo sa mga ano. Ay, yun lang ang pagkakaiba. Kasi yung Katoliko, karamihan, naniniwala sila sa santo-santuhan. Pero ikaw kuya, Ako naniniwala ka sa santo. kasi Bible study kasi ako dati eh. Pero naniniwala ka sa santo. Kung hindi ako nag-Bible study, naniniwala ako ng santo. Pero ngayon, Nung nag-Bible study ako, hindi na ako naniniwala sa santo kasi bakit? nabasa ko dun sa mandatory ng Biblia. Na hindi dapat sundayin yung santo. Oo. Hindi yung santo naman kasi irerespeto mo siya, pero hindi naman mo siya pwede sambahin. Mm. Kasi ano lang yung inukit Kasi ng tao. kumbaga, Kumbaga ano lang siya, may design. tainga, hindi nakakarinig. Yung Diyos Mata, talaga. hindi nakakakita. Ganon ang. Tsaka sabi sa Bible, Kumbaga ginawa lang talaga yung rebulto. Dahil sila, kumikilala talaga sila ng Diyos. Kaya ginawa silang rebulto para tularan ng mga tao na yung mga tao ngayon kumilala pa rin ng Panginoon. pero hindi ibig sabihin, Kumbaga, pinakasanto ka rin kung nakilala ka talaga ng Diyos. Pinakasanto ka rin. Kasi naniniwala ka ng 100%. Kaya yung ginawang santo. Pero hindi ibig sabihin na isisimba mo dahil santo sila. hindi mo siya sasambahin. Hindi mo sila sasambahin. Hahanga ka lang at gagaya ka sa Kanya na makadiyos yan. Yun ang gusto ng Diyos na sana makadiyos ka rin. Perfect. Bali, ginawa lang yun na para tularan ba ng mga tao. Kasi sila, matatapat sila noong unang panahon. Hindi sila mga nangangaliwa. Sa Diyos sila naniniwala. Kaya nga, ginawa silang santo ng Panginoon para gayahin ng tao na ang tao hindi sana makalimot sa akin. Dati nung hindi pa ako nagbibiblia, naniniwala ako ng santo. Sinisimba ko yan. Sinasamba niya. Nagsisindi pa nga ako ng kandila eh. Darasal. Mm. Ulit-ulit yung panalangin. Kaya nga humingi ako ng tawad eh. Kung ano man ang nagawa kong mali na hindi ko alam, patawarin mo ko, Panginoon. Kasi yung Diyos Kasi ng tao. tao lang po. Yung Diyos din kasi kuya, ano siya, ingitero din. Kasi bakit? Oo, Kasi yan hindi ang- naman, Yan ang tawag na manibughuin. kasi yung Diyos para siyang, alam mo, hindi naman natin nakikita pero nararamdaman naman natin na may Diyos. Kasi kung sasamba tayo sa mga rebulto, okay lang naman yung i-respeto Nagagalit natin yan. sila. Oo. Pero huwag mo silang sasambahin Huwag kasi mong sasambahin. yung Diyos lang naman yung nag-create ng lahat. Bakit yung libroto ba yung nag-create sa'yo? Diba hindi? Ang mali lang dyan, alam mong may kasalanan dyan, Yung Father. Father. Kaya tama lang na si Duterte magalit sa mga father ng Katoliko. Kasi sila talaga yung may kasalanan. Hindi nila itinuturo sa mga nagsisimba na bawal kayo magsimba ng mga santo.
Diba? Kailan ka nagsimba na sinabi ng pare na simbahin yung santo? Hindi nagsasabi, diba? Kaya, di mo malaman na yung pare may kasalanan din. Kasi hindi naman niya sinasabi sa maninimba na bawal sumimba ng santo. Diba? Di naman sinasabi sa misa. Kaya itong mga tao na hindi marunong humawak ng Biblia, puro lang cellphone. Wala silang alam sa history. Tsaka pa rin sa Katoliko, walang pinagbabawal. Pwede ka uminom. Oo. Kasi bakit? Mas marami sa Katolik. Kasi Kaya kawawa itong mga walang alam, nagiging, innocent. di naman sila tanga, nagiging tanga. Di naman sila tanga, naging tanga. Kasi wala silang alam. Ikaw kuya, anong religion mo na ngayon bukod sa Katolik? Wala pa. Wala. Dati nag-aaral rin ako ng Christian. hindi, Born again. kuan, El Shaddai. Ay, hindi, isa pa. Tindahan. Yung mayaman, ANC. iglesia. Mas maganda din yung iglesia, wala silang santo eh. Ano yung nagustuhan mo kuya sa iglesia? Purong-puro sila eh. Direct of God sila eh. Kaya lang yung hindi ako maniwala yung lagi silang ligtas kasi direct of God sila. Yun lang din ang hindi ako maniniwala. Wala. Wala naman sinabi. Kumbaga, labas ako dyan. Diyos ang nakakaalam, hindi kayo, hindi porkit na direct of God kayo. Puro kayo ligtas. Sabihin itong mga ibang relihiyon, hindi maliligtas. Ano pa kayo hilo? Ganun nga yun. Lahat maliligtas kung depende sa panalangin mo, sa dasal mo. Depende sa paglilingkod mo. Eh, mga kriminal nga, ligtas eh. No? Ito pa kayang mga nagdadasal, ligtas. Ano ibig mo sabihin kuya ng mga kriminal ay ligtas? Kumbaga na, kahit mga kriminal sila, makasalanan sila, sinusuportahan pa rin sila ng Diyos. Eh, kung hindi sila sinusuportahan, hindi sila magtatagal sa mundo, siyempre makasalanan sila eh. Pero yun. Lalo na ng mga corruption, walang ibang ginagawa kundi nakaw ng pera ng bayan. Kung hindi sila susuportahan ng Diyos, ano mayala. Sinusuportahan pa rin sila kahit masama. Masama magnakaw. Kung saan pupunta yung tuto. 10 commandments yun. Oo, laging may natama pero wala namang katotohanan na may natama. Tumataya pa rin ako dahil gusto ko malaman na may natama talaga. 1995 pa ako tumataya, hanggang ngayon di pa ako tumama. Sila laging natama. Sa wedding. Yung loto. Kaya nga hindi kayang imbestigahan ni Tulfo eh. Nanahimik na si Idol eh. Inimbestigahan niya yung loto. Tapos nanahimik na siya eh. Ibig sabihin, ano nangyari? Ba't nanahimik? Hindi niya kayang anuhin yung loto. Kasi malaking business. Hindi niya kayang banggain. Kaya bahala na kung anong ginawa nila. Basta alam ni Idol Tulfo nga, hinihintay yung kasagutan, yung pag-iimbestiga niya ng loto. Kung ano yung sagot. Si dami yung nakapanood sa senator investigation. Billion. Wala Kaya na lang pa ako naman yung pagkakas. million lang. Hindi nakakain ako. Wala naman million lang. Million lang tayo. Ako lang kayo papresyo ako. Papapantay ko lang. 170 million lang tayo. Walang 1 billion. Huwag mo na kayo mabawasan yung ano ko dito lang sa ano. Dito lang. Sa bangkang. Yes.
Huwag mo nabawasan yung para may susuplayan pa rin. Medyo pa pang ano lang po. Kaso hindi yan napapantay kaya nahan. Hindi kuya kahit Naparang kunti lang. Hindi yung unti parang lang. pantay niya siya. Okay, Parang pantay na yan. hindi kuya ako mag-aaral. Ano ko lang, itatiming ko lang po. Kasi nakaraan, ayoko nung napakanikis masyado. Para gagawin ko lang. Yung mga ano lang kuya, may ano lang. Sayang dyan. Parang wala na. Hindi kuya, i-start mo dyan. Straight naman saan kaso napunta dun. Sige, wait. Pag-inistat natin to. Straight out. Abay nga kuya. Huwag na lang bawasan. Kasi pag binawasan siya, pupunta sa taas. Pero ako na. Hindi na lang na. Yan kuya. Nangyari dito. Ako daw kuya mag-ano? Titry ko lang. Okay na yan kuya. Talas yung gunting yun kuya. Pangkaraniwang gunting yun. Wala nga sa hatak. Papagupit po. Wala ka pasok? Wala po. Bakit? Wala na po akong pasok. Sa Lunes na. Pumapasok ka pa rin doon. Saan pa? Doon sa... Mayagay? Oo. Hindi na. Sa office na ako eh. Saan Hindi ba ako office? ngayon. Sa Manila. Wow. Parang walking lang. Ilang pasok mo? Depende sa bossing. Day off minsan. Mahina ang kulat. Day off naman, paminsan-minsan. Kasi ang bakit sa Manila, mainit. Huwag puro trabaho. Totoo. Kasi tayo dito sa mundo, madali lang tayong mawala. Humihingi din ng katawan ng pahinga. Kapag masobrahan, magiging Oo. patik ka. Mababalo ka. Overpatik. Overuse. Kumbaga sa battery, lulubo ka. Ma-overuse ka eh. Sobrang uminit. Eh yung bagay nga, na-overuse yung tao pa kaya. Ako overuse na ako eh. Walang pahinga eh. Saan ba yung ako yan? Eh, yun talaga pag gustong umunlad. Pero, nakakapagtaka eh. Hindi na-unlad hanggang ngayon. Lang yung kuya. At least may business ka. Kasi maganda yung business. Buti na lang may Mga trabaho. Mga iba tambay lang sa bahay. Hmm. Mga palaman. Kaya bahala na ang Diyos. Mga lalaki. Hindi ko mampalad yung umunlad. Okay na at least may kahit pa paano may kita ka. Basta kumikita ko araw-araw. At least nandito ka pa sa ano bahay. Marami naman tong kita ko yung minsan. Okay naman. Hindi naman lugi sa business. May mga hadlang pag unlad. Anong grade na ka ng kuya na may nag-aaral kang kanin? Yung graduate na yung isa sa babae ko. Itong lalaki. Teacher. Itong lalaki, teacher. Yung babae. Yung isa ano na eh. Nagtayo na lang siya ng shop. Baga Ganun to rin. nakatapos din siya ng ano. Ano ganito rin? 12. Grade 12. Ano tawag? Nanginayang ako. Hindi ko alam kung ang mama niya eh. Kasama mama niya dito. Doon magkasama sila. Saan? Kung umiyak ba ang mama niya o ako nang hinayang. Hindi naman ako umiyak. Sakto lang. Ang pinanghinayangan ko yung iba nag-agresibo na makatapos na may bayad pa. Yun, walang bayad yun, Makati yun. May scholarship dun. Mm. Maganda mag-aaral dun. Tapos, wala Madami nang naman- bayad, tapos hindi ka pa nakatapos. Hindi marami ngayon na pwede. Sorry. Yung iba nga nakakatapos, yung may bayad eh. Tapos mga agresibo eh. Libre na ngayon kuya, wala nang babayaran. Wala na. Kailan ganun na, saka tuloy yung mga estudyante naging tamad. No? Hindi naman, kasi pag mga university mostly,
Mga wala na yung, ano na yung may mga Kung scholarship. nakapanahonan lang yan sa akin mga ganyan, nakakatapos ako siguro. Kaya lang yung kurso ko mahirap. Anong course na yun kayo? Abogado. Oh, malaki pera dun. Mhm. Kuya, patanggal na daw. Okay na yun. Diba para may natitira sa aking gear naman. Kunin ko na lang. Ipahinga ko ng ano. Maliligo na naman si Jordan. Tapos na rin yan. Bukas, Sabado na. Lunes na ulit. Wala nang tigil. Parang ang bilis ng araw ngayon, no? Kumpara dati. Mabilis. Malapit na kasi dumating si Jesus. Pero mo ako yun. Dari. Christmas. Parang diba akin po kayo. Ubali na kasi ako. Stress na ako. Kaya kailangan mo natin magpa-fresh. Bata ka pa, dala ka pang kuban. Bilis ang tumanda ng taon. No? Ako, Mga 50 wala na, 60 wala na. ako bata lang tingnan, pero ano lolo na ako. Ilang taon na po kayo? 53. Hindi para mga parang feeling ko mga 40 lang kayo. Hmm. Pag tumanda ka na ng mga 60 plus or 70 dun na no. Hmm. Pero parang hindi ka na makakapag. Hindi lang ako halatang matanda kasi. Hindi man ako pala isip ng problema. Hindi ko tulad ng iba na yung problema, dinidibdib talaga nila eh. Totoo kuya. Hanggat na mga yayat sila, maestris, Mas maganda yung ano. Maganda Dapat. yung i-balance mo lang. totoo. Alam mo nga. Kumbaga, kahit punong-puno ka na ng problema, huwag mong isipin, itawa mo na lang kaya i-jogging mo na lang, madaling araw. Babata ka pa, Totoo. exercise. True. Kasi yung maghihiniga ka lang dyan, mag-iinupo, tas mag-iinisip ka lang ng problema. Naku, yung uban mo magsisilusob sa ulo mo, punong-puno. Kasi parang may pakiramdam din yung uban eh. Kapag sobra kang over ka na Kano sa kaya 80 pesos? sa pag-iinisip. Parang yung uban naglalabasan eh. Oh my God. Kuya, Iba na rin yung hindi ka pala isip. Magakol ka lang, hindi ka halatang punong-puno ng problema. bakit ba kayo Kaysa yung nag-iinisip ka ng problema. Sus, iday. Intoy. Huwag niyong gagawin yan. Baka pag napupuno kayo, tatalon na lang kayo. Kasi ganun ang hindi na nakakayanan ng problema. Sa pag-iinisip kasi yun, kaya yung problema huwag iisipin, cool lang. chill ka lang? Chill ka lang, mag-jogging ka ng umaga, alas 4, babata ka pa. Kasi pag nag-focus ko sa problema, wala. Kasi pag i-focus mo na mag-inisip ka, tapos ka, ang lahat. Nandyan na lahat-lahat, may stress ka. Chill ako. Tapos, mabilis kang tumanda. Yung balat mo, mangungulubot agad. Ang mo ako guys, oh. Kasi kuya, Tingnan yung braso ko guys, oh. Mukha bang ano yan, mukha bang 53. grabe. Oo. Ano yung 21? Yan ang sikreto ko guys, yung jogging. Maga, madaling araw, tapos huwag kang mag-iinisip ng problema. Tingnan mo, 53 na guys yung buhok ko. May uban ba? Wala. Kulay naman to, kinukulayan ko ng mga pink. Dito talaga ako lagi nagpapagupit ko. Kaya yung problema guys, Diyos nang bahala, basta nagsisikap ka lang. Masinop ka lang.
Kahit punong-puno ka na ng problema, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko dahil Ituloy ang hanap. tulad sa akin, hindi ako sumuko sa kidney failure. Ito nangyari. Love you guys.